Magandang araw mga kaibigan. Good news po dito pag-usapan natin ngayon. Mayroong post-optic politics. Sabi niya, this only means that majority of the Solons are extra cautious and still consider VP Sara Duterte as powerful. Bakit? Nag-iingat ang mga kongresista. Ito, mayroong news ng Daily Tribune. Ang title is, Only 6 Solons endorse Sara So, pumunta ako sa Daily Tribune, tinignan ko yung article. Tunay nga, dito, Daily Tribune, published January 9, Sinula Eugene Politino. Basahin ko ha. Only 6 congressmen have endorsed the 3 impeachment complaints against VP Sara Duterte as proponents plan a series of mobilizations this month to urge the House of Representatives to act on the petitions which have been stagnant for more than 1 month. Okay. So, ang nagbulgar na 6 lang ang nakapirma, si Representative Franz Castro. So, alam na ngayon, umiiyak na po si Congresswoman Franz Castro dito na. Okay, sabi niya, dito ang statement ni kagalang-galang Franz Castro. As of now, we haven't gathered enough votes, but this is our effort to encourage our colleagues. So, nagkaroon sila ng briefing, Sabi ni Bayan Chairperson Teddy Casino, there will be mass actions and protests from 18th, January 18, January 25, January 27, and January 31. So, sa mass protest o mass action na gagawin nila, mag-gather sila ng signatures from individuals, sectors, and organization para sa kanilang joint statement at umaasa sila na itong mag-gather nilang signatures kung ilang tao ang magpirma, yun yung parang pressure nila sa mga kapwa nila kongresista na i-endorse ang complaint laban kay VP Sara. Okay. So, sa ngayon, ang 3 complaints, impeachment complaint, hindi pa umuusad. Nandoon pa lang sa opisina ng House Secretary General. Okay. Sabi ni Casino, next week, we will wrap up the efforts to advance impeachment. We want it to reach the Senate before February 7. So the Senate can start the trial. Okay? Protest o mass action na gagawin nila, mag-gather sila ng signatures from individuals, sectors, and organization para sa kanilang joint statement at umaasa sila na itong mag-gather nilang signatures kung ilang tao bang magpirma, yun yung parang pressure nila sa mga kapwa nila kongresista na i-endorse ang complaint laban kay VP Sara. Okay. So, sa ngayon, ang 3 complaints, impeachment complaint, hindi pa umuusad. Nandoon pa lang sa opisina ng House Secretary General. Okay. Sabi kasi nyo, next week, we will wrap up the efforts to advance impeachment. We want it to reach the Senate before
February 7. So the Senate can start the trial. Okay? So tingnan natin. Sa ngayon po, naka-holiday break ang Kongreso and magsisimula ang kanilang session sa January 30. Doon din isinabay ng Iglesia ni Cristo ang kanilang peace rally. Okay. So, House Secretary General Reginald Velasco, siya po ang in charge pag-transmit ng 3 impeachment complaint mula sa kanyang opisina papunta sa Speaker, Office of the Speaker. Hanggang ngayon, hindi pa niya in-endorse. Itina-transmit pala. Ang sabi lang niya is, pinag-aaralan daw ng legal department nila yung merits of the case. Timbang-timbangin namin maigi kung meron bang laman yung So, kailan ito? Sa isang interview, sino pang nag-interview kay House Secretary General Reginald Velasco? I think si Karen Davila. Another factor kung bakit hindi pa natra-transmit, some congressmen from the majority bloc have appealed for leeway. Ito. Yung sabi ni House Secretary General Velasco, nag-iisip yung kanyang opinion ito ni Secretary General Velasco. Nag-iisip maigi ang mga kongresista na most of them are re-electionist. Yung future ng kanilang re-election bid this year, sa Mayo. Lalo na yung tumatakbong party list ba o tumatakbong senador kasi concerned sila na maapektuhan ang kanilang boto lalo na sa Mindanao. Binanggit yan ni House Secretary General. Na alam ng mga kongresista na malakas ang suporta ng mga tao sa Mindanao sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Okay? Isang factor din, yung Iglesia ni Cristo rally on January 13. Nandito rin eh. Critics have speculated that the House delay in acting on the petitions is due to concerns about losing Iglesia ni Cristo support from its millions of members who vote as bloc in election. Kaya napakagandang timing itong peace rally ng Iglesia ni Cristo. Ulitin natin, yung purpose ng Iglesia ni Cristo ay hindi manawagan na mag-resign ang present administration, bagkus ang kanila is sinusuportahan nila ang panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na huwag ituloy ang impeachment dahil hindi ito nakakatulong kahit ni isang pamilyang Pilipino. Yun ang statement ng Pangulo at yun ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. So, incidentally, ang makikinabang yung si VP Sara dahil hindi matutuloy ang impeachment niya dahil sa nanawagan ng Pangulo, huwag mo ituloy. It's a waste of time. Rally ang Iglesia. Yun. So, nagparamdam lang ang Iglesia na ayaw naming magkawatak-watak ang bansa, maapektuhan ang ordinaryong Pilipino. Kasi kung matutuloy yung impeachment na yan, anong mangyayari sa foreign, yung mga mamumuhunan? It will project a sense of
political instability kung matuloy yung impeachment. Ang 32 million Filipinos who voted for VP Sara, anong gagawin pag matuloy yung impeachment? So, magkakaroon din ng protest, mass action. So, dahil sa political instability sa bansa, yun na. Ang mga mamumuhunan, either aalis o yung babalak na papasok dito, hindi na matutuloy. Kaya, tama lang itong gagawin ng Iglesia ni Cristo, and first time in history na gawin nila ito na mag-rally sila na open for everybody. Kaya may bali-balita, I don't know, correct me if I'm wrong, may nabasa akong post na ang EOJC is sasama na rin ba sa January 13? Post lang ang nabasa ko, hindi ko na-confirm. But I believe all sectors of society na nagmamahal sa bansa, na ayaw mawatak-watak ang sambayan ng Pilipino dahil sa politika, maraming sasama. May nabasa rin akong post na parang nakakuha na ng permit ang Iglesia ni Cristo na ang venue na is doon na sa Quirino Grandstand. Okay? So, mga taga Mindanao, parehas ko, pwede tayong mag-attend. Davao City, Butuan City, Zamboanga City. Yun pa lang ang tatlong lugar sa Mindanao na mayroong rally. Sabay sa rally na gagawin sa Metro Manila. So, good luck, Congresswoman Franz Castro, sa inyong signature drive. Sana makakuha kayo ng million signature. But for VP Sara, sigurado na 2 million rallies, makasobra pa 2 million ang mag-a-attend. Yun na yung susuporta sa no to impeachment kay VP Sara.